Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Wala ba kayong mga kamay? Ayan, parang talaga, bakit ba talaga, kulang ba kayo talaga sa merienda? Ha? Pagbihira naman wala malambot Oh. 4:22 ng hapon. Good afternoon. We're back. Ito po ang serbisyong kasambahay. Ayan, siyempre live pa rin tayo sa ating Facebook, ang ating streaming. Kaya mapapanood tayo saan man lupalop ng daigdig. Of course, sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at napapanood sa UNTV, your public service channel. Bago tayo pumaimbulog at bago natin puntahan yung ating sangdamakmak na mga public service ngayong hapon, alamin muna natin ang ilan sa mga pangunahing balita sa maghapong ito. Pangulong Duterte pinulong po ang tropa ng militar sa Basilan. Mag-aalauna na ng hapon kanina nang dumating sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City si Pangulong Rodrigo Duterte. Sandali po na nag-usap sina Pangulong Duterte at Zamboanga City Mayor Climaco bago po ito umalis papunta ng Basilan para makipag-usap naman dun sa mga sundalo na destino po dyan sa kampo ng 104th Brigade ng AFP dyan sa Tabiawan sa Isabela. At bumalik din naman po sa Zamboanga ang Pangulo para naman doon sa closed-door meeting sa AFP Western Mindanao Commanders. Yan. At syempre, dun sa mga nag-aabang ho ng mga anunsyo, ha? O baka kayo ay magulat na lamang bigla. Ilang bahagi po ng San Juan, yung Taguig, Makati at Mandaluyong, meron ho diyang water interruption. Mawawalan po ng supply ng tubig yung ilang bahagi ng San Juan, yung Taguig, Makati at Mandaluyong mamayang gabi hanggang bukas po ng umaga. Makabuluhang serbisyo po ang abiso ng Manila Water dahil apektado po yung service interruption nila yung ilang bahagi din ng Barangay Addition Hills sa San Juan mula po 8:30 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At 10 p.m. to 4 a.m. naman ay mawawalan ng tubig yung ilang bahagi ng Ibayo, Tipas at Ususan sa Taguig. Ganon din po yung East at West Rembo sa Makati. Habang sa Mandaluyong po ay apektado naman ng 8:30 p.m. to 6 a.m. yung service interruption naman dyan sa Daang Bakal at 10:30 p.m. naman po to 6 a.m. sa Barangay Hulo dyan sa Barangka at Plainview. Tuloy po tayo ha at tutok lang kayo dito sa ating serbisyong kasambahay. Hindi lang ho yung mga mahalaga impormasyon ng aming ihahatid sa inyo. Kasama po ng lahat ng ating mga public service. Ito hong programa para mapababa yung HIV case sa ating bansa ay inilatag naman ng Department of Health. Ang sinasabi po ng DOH, yung ilang mga hakbang nila para mapigilan itong mabilis na tumataas ng kaso ng HIV o yung human immunodeficiency virus sa atin pong bansa. Imagine ang ginagawa hong monitoring ng DOH, 25 cases per day po pala itong naitatalang kaso ng HIV. Ito ay first quarter pa lamang ng 2016. Kung ikukumpara ito noong 2014, ito ho ay 17 cases na mas mataas. 4 cases po ito noong 2010 at 1 case per day noong 2008. At ngayon, ang tinitingnan po nila para mapababa yan, ang ilan sa nakikitang solusyon ng DOH ay yung pagpapaigting ng programa nila sa paggamit nitong mga contraceptives at yung pagpapaigting sa HIV awareness program. Alam nyo, mas maganda pa rin yung pagiging tapat. Huwag kayong malikot sa aparato.
pagka malikot ka sa aparato, tagilid ka na ikaw makakuha ka ng bulo ng mga paru-paro. O, di ba yung paru-paro, may bulo yan Kapag lalo na at lumilipad yung kulasisi ng hari, lumilipad at dumadapo sa punong kakakwati, nako, pagka kayo magulo sa aparato, mabubulo kayo. HIV ang mapupuntahan ninyo. 2 po ang patay naman. At 11 dyan po sa bayan ng Antique ang apektado ng sakit na kung tawagin po nila ay filariasis o filariasis. Filariasis. Sinasabi po ng DOH, ito ay 16 na bayan na sa Antique yung apektado nitong sakit na ito na kung tawagin nila ay lymphatic filariasis. Yan tinatawag din nilang elephantiasis. Alam nyo yan, yung bang nagiging parang elepante. Yung paa mo, pagka nadali ka niyan, lalaki. Parang lumulobo. Kung nakikita nyo yan sa video natin, yun, nasa picture dyan sa, dito pinapakita ko dun sa mga nakikinig lang sa radyo. Yung isang paa niya, normal. Yung kanya namang kabilang paa, parang sinaksakan ng parang bang yung nababad sa tubig. Pagkatapos lumobo. Sa tala po ng DOH ay umabot na sa 29 ito napaulat na kaso at 2 po dyan ay namatay. Yan pong sakit na lymphatic filariasis, nakukuha po yan galing sa kagat ng lamok na carrier nitong kung tawagin po nila ay microfilaria parasite. So lamok na naman to. At kabilang po dyan sa mga sintomas niyan, yun ngang paglaki ng ilang bahagi ng katawan kung saan ay naiipon yung parasite. Partikular na po doon sa mga kung tawagin nila ay lymph vessels. Yan, kaya lamok pa rin. Lain mo yung lamok talaga. Mas marami pang napatay ang lamok kaysa sa mga gera. Mas maraming napapatay ang lamok. Kaya mag-ingat kayo sa kagat ng lamok. Dahil pwedeng, lalo na ngayon, yung mga taga dyan sa bayan ng Antique. At ito namang kampanya po laban sa hepatitis ay mas pinapaigting pa din kasabay naman itong pagdiriwang ng National Hepatitis Day. Ayon po sa datos ng World Health Organization, nasa 600,000. Ang dami 600,000 every year ang namamatay dahilan naman po sa hepatitis. At ang payo ng mga doktor para makaiwas po dyan sa sakit na yan, alam nyo, huwag kayong baboy sa katawan. Ibig sabihin, magsabon, maghugas ng kamay. Tapos, tiyakin nyo po na malinis yung inyong pagkain at saka inumin. Yan. Ang isa pang ina-advise po dyan, iwasan yung pagkain ng mga hilaw. O kaya yung mga half-cooked. Yung mga half-cooked lang. Para, bagay. Kaya alam nyo, pag kumakain kayo ng mga Japanese food, di ba yung mga Japanese food, may mga, kung tawagin nila ay sashimi. Di ba? Mas maganda yon talaga, sinasawsaw nyo sa wasabi. Oo. Yun ang sikreto nun Yung alam niyo wasabi, yung kulay green, 'di ba, na hindi yung parang itlog ng talangkaba dating minsan napapagkamala mo, sinusubo mo, ganun. Yun, nakakatulong yun para mamatay din yung mga kung ano-ano mga mikrobyo. So, mas maganda pagkakain kayo ng mga sashimi, sausaw nyo doon sa may toyo na may wasabi. Kasi yung pagkain niyang mga hilaw, o kaya yung half-cooked, isa ho yan sa sinasabing dahilan na kung saan ay nakakakuha ka ng hepatitis. At mas maganda, magpabakuna po kayo. Kaugnay naman yan, isang libreng bakuna po laban sa hepatitis ang ipagkakaloob kaalinsabay po ng World Hepatitis Day. Ito ho ay sa July 28 Meron hong bakunang ibibigay dyan sa East Avenue Medical Center. So, pwede kayong punta dyan, nako, kabilis nga naman 4:41 na agad. Make it 4:42 in the afternoon.
Samantala, kasambahay update muna tayo. Kamakailan lang po ay nakapanayam natin itong si Labor Secretary Silvestro Bello III sa atin pong programang Hataw Balita sa Good Morning Kuya, no? At sama-sama pala ito na pinanood nung ating mga kababayang OFW dyan sa Saudi Arabia na na-stranded po doon. Sila ho yung mga kasama dyan sa Muhammad Al-Muhil Group o Al-Mujil, kung Al-Mujil ba ang tawag nila, Al-Mujil. Kasi sa Espanyol, Al-Muhil yan, pagka Hota, J. Hota. So ito yung Muhammad Al-Mujil Group na nakakaranas nga po ng maltreatment doon sa kanilang kumpanya. At natuwa ho sila at nabuhayan sila ng loob dahil alam nyo, nung napanood nila yung panayam natin kay Secretary Bello, isipin ninyo kasi magdadalawang taon na sila naghihintay ng tulong mula po sa Philippine government. Ito po yung isang OFW na nakapanood po ng ating programa. Daan po namin na parating po yung ating secretary, si Mr. Bello. Nagkakaroon po kami ng katuwaan sa aming puso. At bukas, darating po siya. Yung pangako na narinig namin sa telebisyon nung siya ay in-interview sa UNTV, sana magkaroon ng katuparan. At sa pagdating nga po ni Secretary Bello sa Saudi Arabia, inaasahan po nilang mabibigyan agad ng pansin yung problema nila at mapapadali yung proseso ng pagpapauwi po sa kanila. Sana po, mahal na Secretary, sa inyong pagpunta rito ay mabigyan ninyo ng pansin o kung hindi man ay ma-prioritize ang amin po sanang kahilingan sa inyo. Nais po namin sana na sa lalong madaling panahon ay magkaroon ng resulta. Ayan, kaya ngayon pa lang ho, nagpapasalamat na sila sa pamahalaan dahil kahit papano, nagkaroon na po ng linaw yung kanilang kalagayan doon. Maraming salamat po, Secretary Bello, at sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po muli sa inyong pagtugon sa aming hinaing. Naapi po kami dito sa Damam. At ayon naman ho sa mensaheng ipinadala ni Sir J. de Affairs Eric Arribas sa UNTV News, inaasahan pong mananatili ng 2 araw sa Saudi Arabia si Secretary Bello kasama yung iba pang government delegates para po masuring mabuti yung kalagayan ng ating mga kababayan na stranded ho dyan at distressed dyan po sa Saudi Arabia. 4:45, hataw, pabilisan ho tayo. Serbisyo agad na tayo, ha? Service on the dot. Okay, dito na ho tayo at merong ilang dumulog sa atin dito sa atin pong UNTV Action Center. Kasama natin si Nanay Emilita. Emilita Kainkoy. Yes, sir. Tama po ba yan? Ayan, Nanay Emilita, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Yan, kuya na lang po. Ay, kuya, sir. Taga Laguna pa ho kayo? Opo. Okay, ano po ang problema natin, Inay? Kasi yung brother ko nasa Saudi, ang gusto niyang umuwi. Saan ho sa Saudi? Hindi ko po nakuha sa kung saan particular. Hindi nyo alam. Paano natin mapapauwi yun? Hindi nyo alam kung saan nandun. Inano ko nga siya sir, sa text sa FB kasi hindi pa sumasagot. Okay. Bakit ho niya gustong umuwi? Kasi po, nagpa-medical po sila, siya, and then may findings po na sumasakit po ang likod niya. Then, di na po niya kaya sigurong magtrabaho ng matagal. So, inano na lang po niya na magpaalam doon sa company kasi hindi naman sila pinayagan. Pero nakapagpa-medical na ba siya? Oho. Anong findings sa medical? Ang findings po is complain low back pain with difficult bending ho. Hindi nga. Ano nga daw ho yung findings? Yun ang kino-complain niya. Ano po ang findings doon sa kanyang medical? Not fit to work, sir. Not fit to work. Yes. So gusto niyang umuwi, ayaw siyang payagang makauwi ng kanyang Employer. ng kanyang employer. Oho, doon. Okay. Yan. Standby lang kayo, Nay, ha?
at tuhugin na ho natin ito. Si Ginoong Apolinario Pamisara naman ng Purok Bukal ng Buhay. Ganda naman ng purok niyo. Bukal ng Buhay, Barangay de la Paz, Antipolo City. Magandang hapon sa inyo. Ayan. Ano naman ang problema natin? Anong papalayaw mo? Paul po. Paul. Okay. Paul. Parang may naalala ko sa pangalan Paul. Sa bagay, mas magandang lalaki kang di hamak doon sa Paul na kilala ko. Yung Paul na kilala kong isa. Medyo tumitingin ako sa kisame pagka meron akong magana naman nadinig ako. Ayan, parang. Yan. Sige, Paul. Anong problema naman natin, Paul? Yung asawa po kasi ng kapatid ko po, nasa Kuwait po. Asawa ng kapatid mo. Bayaw mo? Hipag po. Yung kapatid mo lalaki. Okay. Hipag mo. Okay, yung hipag mo nasa Kuwait po. Nasa Kuwait. Opo. Okay, ano naman ang problema niya? Minamaltrato po siya ng amo niya po. Pinapagutuman po eh. Ginugutom. Po, ginugutom. Okay, paano ninyo nalaman yun? Merong tumawag siya sa inyo, nag-text or what? Sa asawa niya po, nagsasabi po siya sa asawa niya. So anong gusto niya mangyari? Gusto niya rin umuwi? Po, gusto niyang... Nakapag-report na ba sila doon sa ating konsulada doon sa Kuwait? Hindi po. Agency po kasing tinatawagan ng kapatid ko po. Sinasabi ng agency, nag-inarte lang daw po. Ayos parang nagsusumbong, nag-iinarte lang. So, kailan pa ho ba doon yung hipag nyo? Mag-4 na buwan na po. Magpo 4 months pa lang siya, tapos minamaltrato na agad. Okay. Sandali ha. At so, isang si inay dito ay yung kanyang kapatid. Gusto ding umuwi dahil not fit to work, ayaw payagan ng kumpanya. Ito namang kay kuya dito ay yung hipag naman niya ay minamaltrato naman nung kanyang amo. Gusto ring umuwi, hindi naman makauwi dahil ang sabi ng agency, nag-iinarte. Yun, tignan natin kung ano ang sasabihin sa atin. At maipapay sa atin ni Attorney Romelson Abang, ang Chief Operations po naman and Surveillance Division ng Philippine Overseas Employment Administration ng POEA. Sir, magandang hapon po. Yes sir, Kuya Daniel, magandang hapon din po sa inyo. Opo. Ito hong, ewan ko po kung nadinig ninyo itong dalawa natin hong kliyente. Opo. Yes sir, nadinig ko po, lalo na yung kay Nanay Emelita. No? Opo. Opo. Ano ho ba magandang gawin natin dito? Kasi alam niyo, kagaya nun, minsan yung mga ganyang situation, not fit to work pero ayaw pa uwiin. Tapos ito namang isa, ang sabi naman nagrereklamo siya dun sa agency dahil minamaltrato siya. Ang sabi ng agency, nag-iinarte ka lang. Yung mga tipong ganyan parang hindi pinakikinggan yung kanilang mga hinaing. Ano ho ba magandang gawin dito? Dahil ako alam ko, galit si Secretary Bello sa ganito Opo. Sir, unang-una po, pasensya kayo sa boses ko kasi ako po inaasma ngayon at may sipon ako. Medyo hindi ho maganda yung dating ng boses ko ngayon. Ano po? Pogi pa naman sir ang dating. Okay pa sir. Pogi pa rin sir ang dating. Parang kaboses nyo si Piolo Pascual. Yan. Yes sir, opo. Yung pong case ni Nanay Emelita, it's good to know po na nagkaroon pala ng medical examination. Yes, oo. At lumabas doon na not fit to work. That's correct. So pagka ganyan po yung mga sitwasyon, obligado po ang employer na pauwiin na. Kasi pag sinabi pong not fit to work, hindi na po mapapakinabangan. Exactly. Opo, so it is the obligation under the law and under the contract for the employer na pauwiin po yung worker. Opo. So ano po gagawin natin dito, sir? Pwede ko bang papuntahin sa inyo na ito at Yes, sir. matulungan po natin? Yes sir. Ang suggestion ko po ay pumunta po sila, dumiretso na lang po sa akin, ano? Yes. Kailangan pong mag-request yung kanyang next of kin. Pwede pong yung kapatid niya Okay. o yung asawa niya o kung may anak man siya, pwede din po mag-request para po
maabisuhan natin yung recruitment agency na nagpaalis sa kanya Yes, oo. to para asikasuhin po yung kanyang pagpapauwi sa kanyang exit visa. Yan, okay. Opo. Sir, matutulungan natin to, sir, ha? Yes, sir. Kung Opo. makakarating mo sila bukas kahit alas 8 ng umaga, nandito na po ako. Yan, inay. Opo. Oh, Yes. okay tayo? Opo. Ha? 8 o'clock, ha? sir. Oo. Kay Attorney Romelson Abang mismo, ha? Aabangan kayo ni Attorney Yes, sir. Abangan Romelson, ko ha? po sila. Ayan, Opo, ayan. opo. Okay, Nay, Emilita, ha? Yes, sir. So, one down. Si Tata Paul naman. Ito naman nag-iinarte lang daw, sabi ng agency. Nagrereklamo siya na siya'y minamaltrato ng employer sa Kuwait. Sabi naman ng agency, nag-iinarte ka lang. Parang gano'n. Paano ba maganda dyan sa mga ganyang kaso, sir? Sir, tanong ko lang muna, sir. Nakakapag-communicate pa rin ho ba yung worker sa family? Paul. Sa ngayon po, tinanggalan na po ng cellphone. Wala na po. Wala na po. So, paano po yung communication ninyo? Wala na ho kayong balita sa kanya? Wala na po. Mga 5 days ago na po, wala na po kami balita. Facebook po. Wala pong Facebook? Wala po. Okay. So parang ang nangyari ngayon dito, attorney, ganun nagre-reklamo ka, ha? O yun, tanggalan kita ng cellphone para hindi ka na maka-communicate. Walang Yes, Facebook, sir. etc. Especially kasi sa Middle East, usually patago lang yung ating mga OFW. Exactly. Dahil pinagbabawal kinukumpiska ng kanilang mga amo. So nagkakaroon nawawalan na tayo ng communication. Yes. Paano maganda dito, attorney? Sir, maganda siguro papuntahin na rin yung mga kaanak dito. Okay. I-entertain ko sila bukas kung makakarating sila. O yun, sabay na kayong dalawa. Pwede Opo, ba yun, Paul? opo. Ha? Salamat po, Atty. Para nakaabang ho si Attorney Romelson doon at nang mabigyan kaagad natin ng aksyon. Attorney, Yes, sir. padala ko na po itong dalawa ho at hopefully ay bukas medyo maayos-ayos na din po pakiramdam ninyo. Nagpapalit ho kasi nagpapalit ho ng weather. Opo, At opo. naintindihan ko yung inyong problema dahil kami ho lahi din ng hikain Oo, kaya ako nga ho inaatake rin ng migraine ngayon kaya oo nga. pero attorney, bahala na po kayo ha kung Yes, ano man sir. po, mag-follow up po kami Hanapin lang po nila ako personally. Sabihin Yes, sir. na lang nila sa guard para hindi na sila pumila. Opo. At dumiretso na lang po sa aking opisina. Okay, sir, padala na lang po namin ng referral letter from us. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Ititimbre ko na po sa guard namin Opo, para please, hindi na please. po pumila. Yes, sir. Papakibigay Fourth na lang po. kami, sir, ha? Fourth floor. Fourth floor ng POEA building. Yes, sir. Oo. Okay. Sir, pakikuha na lang po yung pangalan nila. Si Apolinario Apolinario Pamisaran. Opo, nakasulat na po. Ay, okay po. Nakasulat na Saka po si Emilita Okay po. Kain ko. Yan. Salamat, attorney. Welcome po, welcome po. Okay, salamat po. At kami ho ay lagi makikipag-ugnayan sa inyo. Mabuhay po kayo, attorney. Thank you po, thank you. Salamat po. Si Attorney Romelson Abang, Chief Operations and Surveillance Division ng POEA. O yan, Nay Opo. Abangan na lang kayo ni attorney doon Opo, kuya. Salamat po. Yan. Paul, Salamat po, kuya. Sige, yan. At sana ay mabigyang solusyon agad ang inyong mga problema. Serbisyong Kasangbahay kasama si Kuya Daniel Razon. 4:55 in the afternoon. Kung nangangailangan po kayo ng libreng serbisyo, pwede kayong dumulog sa UNTV Action Center. Telephone numbers 442-6254, 442-6255, 442-6244, Local 181, Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 po ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Hanapin lang ho ninyo si Dayan Kaina at si Rome Travalio. Yan. Nakakita ako ng magandang babae dito. Yung asawa ni Bong Etorma. Oo, si Marix Etorma. Marix Aquino Etorma. Ngayon niya lang dinala sa Daniels. Oo, talaga nga naman. Kung sino-sino dinadala mo kasi dun kasama si Jack Malyari at si Joseph Miranda na tirador ng Chivas Regal. Sinasabi ko sa inyo, kahapon may nalumpo na dahil sa kaiinom. Kaya wag hindi kayo naglubay ng kaiinom. Ay ang mga yosi na yosi. Nako, maniwala kayo. Yung isa, inoperahan sa lalamunan.
Intayin ninyo. Sige, pagka hindi kayo naglubay niyan, bukas makalawa. Padala ho ang inyong mga mensahe sa ating social media accounts, facebook.com, Serbisyong Kasambahay, at sa Twitter at UNTV_SK. Hindi ho yan sangguniang kabataan. SK as in yan ho'y Serbisyong Kasambahay. Ang email po natin, serbisyongkasambahay@gmail.com. Up next, ang ating panauhin mula sa Department of Health, Treatment and Rehabilitation Center. Ito, paborito nito ni Bong Etorma. Sa rehabilitation to. Kaya yung mga... ano pala si Ricky Ramos, yung mga ipapa-rehabilitate ninyo, pakinggan nyo ho itong aming pag-uusapan dahil kasama ho dito yung mga adik. Hindi ho yung mga tinatawag lang na adik, kundi yung mga talagang adik. Huwag na kayong makikipag-away kasi. 4:57, babalik po kami. Wala maglilipat ng channel. Ang maglipat ng channel ay sige, wala rin kayong serbisyong kasambahay, di ba? Dito na kayo. Kaya makakatulong na kayo, matutulungan pa kayo, matututo pa kayo, may mga impormasyon pa kayong malalaman at hindi ho puro chismis lang. Babalik ko kami. Serbisyong Kasambahay kasama si Kuya Daniel Razon. Nagbabalik po ang Serbisyong Kasambahay. 5:02 in the afternoon. Tuloy-tuloy po tayo. Alam nyo, seryoso itong si Presidente Digong sa pagsugpo ng tinatawag na illegal drugs sa ating bansa. At alam ho natin na, sabi nga, ito'y tuloy-tuloy. Walang atrasan ito. Talagang to the point na sabi nga, di baling kami mapatay o kung sakali sa pagtupad ng aming tungkulin kami makapatay. Pero ang nagiging resulta ho nito ngayon, marami na sumusuko na mga drug users. At batay ho dito sa data ng Directorate for Investigation and Detective Management, as of July 11 pa lang meron na hong 35,276 drug users na sumuko. Nung last time na kausap kami ni General De La Rosa, something like 63 yung binabanggit niya sa akin, 63,000 puwera pa yung mga bagay yung napatay, di mo na ma-rehab yun pero marami ho talaga at ngayon patuloy pang dumadami yan. Ang mga ito naman po ang inaasahan nila, yung pagsuko nila, meron silang tulong na makukuha from the government na sila ay makapag-umpisa ng panibagong buhay. Pero alam nyo naman isang problema dito kapag ka nalulung ka sa drugs, hindi ho madalian lang yung pagbabago na yan. Kagaya nga, yun lang sigarilyo, di ba? Bago ka makawala sa sigarilyo, tanungin mo man si Joseph Miranda, napakahirap makaalis sa nicotine, di ba? Parang, alam nyo kasi yung isang stick ng sigarilyo, sinasabi nga ho nila dyan, bago mawala yan sa sistema mo, minsan isang taon halos para totally malinis yung katawan mo, no? Nung mga napakarami ho kasing chemicals na nakakasama sa katawan. Pero ito nga po, merong mga proper treatment din, lalo na yung mga drug dependents, dahil kung hindi nga daw ho yan matitreat, hindi rin talaga mawawala sa sistema nila yung kanilang pagiging drug dependent. Kaya ang tinatanong po ngayon, ano ang aksyon dito ng gobyerno para sa rehabilitation nito pong napakaraming mga drug addicts na yan? Kasama po natin ngayon si Dr. Alfonso Ponch Villaroman, ang chief po ng program officer ng DOH. Treatment and Rehabilitation Center. Magandang hapon po, Dr. Villaroman. Magandang hapon po sa inyo at saka sa mga tagapanood at tagapakinig. Salamat po sa panahong pinagkaloob nyo sa amin ngayon at kami ho ay gusto namin kasing interesado po kasi kami dito dahil dun sa maraming mga sumusuko, meron ho ba ang ating pamahalaan na ginagawang assessment dito? Kasi last time nakausap ko si General De La Rosa, sabi ko, sir, paano ho ninyo nalalaman yung level of addiction nung mga nagsumusuko sa atin para alam naman natin what kind of treatment ang dapat natin gawin at mai-apply sa kanila? First of all, ang drug dependence or addiction is a chronic and relapsing disorder. And we do not become addicts overnight. No? That's right. It's a long process of use and reuse.
nile-levelize namin ang drug use. Okay. There are people who are experimenters. These are basically mga tao na susubok, tapos hindi nagagamit ulit. Na minsan sa party, nakasubok sila. And then they will not do drugs anymore. Yung mga occasional users naman, ito yung mga nakikita mo pag may party, pag meron mga okasyon, titikim sila, gagamit sila. Yung regular users, that's up the line, no? Yun yung mga pasyente na gumagamit every week or twice a week. So regular, may pattern na sila. Tsaka yung mga intensive or compulsive users. Ito yung mga pagising mo sa umaga, ang unang iniisip paano dumilihan siya ng pera para makapagbili ng droga. And usually, the last two are the people that need more intensive intervention or residential treatment for that matter. Yung mga first two, nakukuha mo yan sa counseling and outpatient treatment. Majority of patients, sa experience namin, if you take 100 patients, siguro mga 5 lang sa kanila ang kakailanganin ng residential drug treatment. So in other words, yung ratio pala na kung 100 is to 5, ibig sabihin hindi ganun karami ho naman yung kailangan talagang i-confine, kumbaga. Not all patients need to be confined. That's why ang move ngayon ng ating administrasyon is to help the drug dependence. But how do you assess? Kasi kagaya ko nun, ang daming, di ba, sumusuko at pagkatapos binibigyan sila kumukuha sila ng database para ho dyan. Namin, the patient is brought to us. They're examined usually by DOH accredited doctors. These are doctors that have had training in diagnosis and management of drug dependence. So sila, ini-interview nila yung pasyente. And then from their interview with the patient and then interview with the relatives or significant others, we're able to determine yung level of dependence ng pasyente. When you determine the level of dependence, doon mo malalaman kung anong intervention or gamot or management plan na pwedeng gawin para sa kanya. Paano ho nagagawa yun? Through blood test ba? Yung level of dependence o interview lang? Usually we do interview and tests. So anong test ho yung ina-undergo nila? Usually mga addiction severity index is one of the tools that are being used, no? Others are yung mga through interview meron tinatawag na mga scoring tests. These are actually administered by the interviewer or self-assessment or and then they answer certain questions, no? And then from that we can determine addiction. Another more important thing is titignan namin yung pattern ng kanilang during interview. Anong ginagawa nila, from themselves, from the patients, and from other people. And another basis that we do usually base it from yung tinatawag namin DSM classification and ICD-10. These are classifications for mental health issues or problems. No? Dito nakikita namin kung, for example, sa DSM-5 or 4, makikita mo, does this patient have legal problems? Does this patient have health problems as a result of drug use? Does this patient have does drugs regularly to the point na apektado na ang kanyang trabaho, pag-aaral, pag-i-interact sa ibang tao, yung kanyang religious obligations, etc. down the line. So makikita natin yung severity ng addiction ng pasyente. Doon ho sa blood testing, ano ho nakukuha lang doon? Well, the blood test, no, we do and drug urine, tests. Ano? We don't usually do blood tests. Drug test. How do you do the it? standard test is urine. Urine drug screening. Urine drug screening, there are two types of tests. No, one is for high sensitivity, which is usually the urine test na screening, and then yung high specificity, which if the patient proves positive on that urine test, gagawa sila ng confirmatory examination. Yes, yung ginagawa ngayon sa mga pulis. Yeah, kino-confirm yun. Yun ang high specificity test. So usually ang gold standard na ginagamit ng sa drug test na to ay yung tinatawag na GCMS or gas chromatography and mass spectrometry. So to the molecule, malalaman mo kung anong substance yan. So absolutely alam mo kung shabu ito or marijuana or other substances. So do you do this for free po? Alimbawa, si Joseph Miranda, meron nung gustong dalhin sa inyo na pasyente at ipatest. Sabi, meron ho bang sa DOH na pwede niyang pagdalhan at libre lang? Ang drug test po, may bayad po yun. Pero
Alam ko, according to DDB board regulation, nakapeg yan sa 300. So the 300 also includes the confirmatory exam in case the patient proves positive in screening. So may confirmatory na kasama doon sa 300. Yes. Pero paano ho yung mga walang pera? Kagaya nga ho ng mga... Nagagawa namin ng paraan. Okay. So meron na... Saan po pumupunta? Usually sa East Avenue Medical Center, meron yung National Research Laboratory. Okay. So pwede sila doon magpunta. Yes. Meron na ho ba tayo? Kasi ang laging tanong sa dami ng sumusuko, meron ba tayong sapat na mga rehabilitation centers para po dito sa influx ng mga ngayon ho ay parang isinasubmit na yung sarili nila para po sa pagpaparehabilitate? The Department of Health has about 14 drug treatment centers operated, government drug treatment centers all over the country. There are in Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayon, merong 4 pa na tinatayo ang DOH. Okay. Pero kung makalalaman mo, yung TRC Bikutan ang pinakamarami. Yes. We are built for... actually, may 1,000 bed capacity na kami based on our plantilla. Pero accredited to for 550 beds. At present, our population is like 518. 1,518. May bayad ho ba doon? Ang bayad po is konti lang. Magkano ho ang bayad ng isang magpaparehab? Oo. Explain ko lang ho muna. The reason why they have to pay a little is cost sharing. Pero, ang pasyente po, kinaklasify namin as to socio-economic capacity. The patient upon admission pays 4,500 pesos. And then, succeeding months, 3,000 for full payment. Pero down the line, pag ang pasyente indigent, libre ho yan. Kung indigent. Yes, of so, course. kukuha ho ba ng barangay certificate para masabi siya ay kasama sa indigent? Barangay or, I don't know what, yung certificate of indigency from the local government. Oo, meron naman nun, ano? Yes. At saka may mga social workers din po kami na dinedetermine po. Yes. At saka talagang wala ho kaming, ang mandato ho namin, we have to help them regardless. Yes. Well, that's true. Well, sa inyo po ang pagkakataon para manawagan sa ating mga kababayan, especially yun hong mga nandito sa ganitong situation at kung ano ang ginagawa mismo ng inyong departamento para po makapagbigay ng solusyon dito sa ganitong klase ng problema. Doc. The first thing I want to tell you guys is huwag kayong matakot magpagamot sa addiction. It's not a malady of society, that it is not something that we should be ashamed of. Sakit ito it's a brain disease. So it's logical na pag meron kayong sakit, magpapagamot kayo sa doktor. So the Department of Health rehab centers are specialty treatment centers that cater to drug dependence. So wag kayong matatakot patingin sa amin. We are not going to be judgmental. We are never judgmental. We will levelize according to what you need. Pero you know what? Ang challenge kasi sa atin is how we should never judge a person by what he did, but what we have to do for him. And that's, I think, the most important thing that every patient should understand. We are doing this out of care and concern for them. And since this is our mandate and our expertise, it's but logical that you come to us and we will help you. At hindi kayo ipapapatay. Ay, hindi po. That is against our Hippocratic oath. At isa pa ho ay yung tinatawag na pagdi-detox pala. Sabi nga ninyo sa akin kanina, hindi pwedeng kung addiction ito ng drugs, ay hindi pwede yung self-detoxification lang ang gagawin. Kasi, you cannot be entirely objective to yourself. So hindi pwede dito yung mga master cleansing, yung mga tipong ganyan. Siguro pampa-beauty. But ang sinasabi, detox is an important part during the start of treatment. It is not rehabilitation. It is preparing the patient. If you are suffering from withdrawal symptoms, some people believe that even methamphetamine, you do develop withdrawal symptoms, no? Yes. You have to control that. If you have a medical problem as a complication of your drug use, kailangan ma-manage natin yan. A very common example is hypertension. So you have to control that. Another thing is, kung meron siya ibang mga sakit na infections or whatever, like tuberculosis. Diabetes also. We have a lot of patients who have renal problems as a result of chronic drug use. Pero iyon tinamanage namin. At the same time, ina-assess din namin yung kanyang
kakayahan at kapasidad na mag-undergo ng program, whatever it may be, whether it be residential or non-residential. So, importante po yun. Kinda, parang ganito, ang detox is like, if you guys have an aquarium, you just, when you buy a fish in Cartimar, for example, hindi nyo nilalagay agad sa aquarium yung isda. Yes. Kasi mamamatay yan. So, detox offers a gradual transition between to prepare the patient rather for residential treatment or outpatient treatment. And it needs an expert to do that. Of course, of course. Well, Doc, maraming salamat for the time that you have given us, and we're looking forward to be talking to you sa mga marami pa pong pagkakataon, at kung ano po maitutulong nating programa, please feel free para po kami naman ay makapag-share din sa ating information dissemination. Marami po salamat din sa oportunidad na makatulong at para maisabi namin na ang Department of Health is on top of the situation, and I mentioned this kanina, no? We are concerting our efforts with other stakeholders in government in order to effect a good program para matulungan din sila. Yes. And the emphasis now that we're doing is community-based treatment ang isa sa mga solusyon. Yan. At kung meron hong mga gustong magpa-detox sa inyo, meron gustong sumuko, tumatanggap din ho ako ng mga sumusukong adik. Pwede kayo magsadya dito. Ako magdadala sa inyo kay Dr. Alfonso Ponce Villaroman. Maraming salamat po for the time, sir. And looking forward to seeing you again. Ang ating po Chief Program Officer ng Department of Health Treatment and Rehabilitation Center. 5:16. Susunod, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo sa pagbabalik ng Serbisyong Kasangbahay. Serbisyong Kasangbahay kasama si Kuya Daniel Razon. Oh, 5:22 in the afternoon. Tuloy-tuloy po ang Serbisyong Kasambahay. Noong Martes, nilapit po sa atin yung 2 taong baby. Ang sakit niya ho biliary atresia. Ito po ay isang kalagayan na sakit ho ito ng atay na medyo parang madalang lang yung ganitong klase ng sakit, pero sabi kanina sa akin marami na rin daw ngayon kaso na ganyan. Pero ang recommendation po ng doktor, mag-undergo siya ng liver transplant. Ito hong si Baby Monay. Naku, alam niyo ho ang liver transplant, hindi ho biro. Ngayon po, may action po ang Rotary International District 3780 para kay Baby Monay. Kasama ho natin si Past President Aiza Remedios, Community Service Chairman po ng Rotary International District 3780. President Aiza, magandang hapon. Gandang hapon, Kuya Daniel. Wala kang kakupas-kupas. Si Salamat. Past President Aiza. Kumusta? Ano bang pwede natin magawa? Alam nyo, talagang nakita nyo naman siguro problema ni Baby Monay. Ano bang ating share dito kay Baby Monay? Unang-una, Kuya, no? Ayon sa naibigay sa atin na impormasyon, Yes. medyo maselan ang kondisyon ni Baby Monay. Oo, critical na siya ngayon eh. Oo, and I heard na binigyan siya ng doktor ng taning na 2 taon na mairao sa kanyang operasyon. Yes. Oo. And ito po daw ay nasa medical hospital, medical City. po. Medical City na. May mga katulong din tayong mga doctors doon. Opo, na nakahandang magbigay ng serbisyo ng libreng Yes. surgery po para kay Baby Monay. No? That's correct. Pero syempre may mga collaterals pa din na pangangailangan na gagamitin. So ano ba ang ating action naman dito? Participation ng Rotary District 3780. Opo. Fortunately po, ang isa po sa aming miyembro ng Rotary na ngayon po ay isa ng congresswoman. Okay, ay makakatulong po siya ng malaki para po madagdagan yung benepisyo or yung request po niya para doon sa pinakailangan na halaga para po Yes. doon sa natitirang kailangan pa po ni Baby. so at least yung mga kulang pa ay mapunaan na. Opo. Yung mga na-erase, nandiyan na yung na-erase. Opo, nandiyan na yung na-erase. Ngayon yung lahat ng kulang, sagot na ni Congresswoman. Gagawin daw po niya lahat ng kanyang magagawa. Sino ba tong Congresswoman na to? Palakpakan natin sandali.
Oh. Si Congresswoman. Hindi lang po yan. Siyempre po, nandito tayo sa distrito po ng Quezon City. Yes, oh. And maswerte din po tayo na ang isa po sa aming honorary member, of Yes. course, ng Kamuning, Rotary Club of Kamuning. Siyempre po, nandiyan din si Mayor na handa din po tumulong sa ate. Si Past Mayor president natin yan si Mayor Bistek Opo, di ba? opo. Past president natin si Mayor Bistek. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oh. And aside from that, Oo. ang distrito po natin ay nandyan po ang aming mga past district governor. Yes. Nandyan po si past district governor Ray David na Okay. katatapos lang po ng termino niya. Siya po ay isang dalubhasa din po sa panggagamot at maaari din po siya makatulong sa atin. Alright. So, pwede na natin pagdating po sa pag-check ng kondisyon ni baby Okay. bago po maisagawa yung ibang makarampatan tulong na pwede pa po namin na Alright. So, Past President Aisa, pwede na nating ipagona ito para diretso na yung procedure kay Baby Monay. Opo, kailangan Okay. lang po makipag-ugnayan po sa amin Oo. yung kanya po mga magulang para Yes. po aktual na malaman po natin yung kondisyon That's correct. ng Oo. bata at yung po mga findings at yung pong proseso na gagawin at masize up po natin kung hanggang saan po yung maaari nating maibigay na Yes. karampatang tulong para sa kanya. That's correct. So, coordinate nyo na si Inay Love, ano? Para, di ba, si Honey, my love, my, ang pangalan kasi nun si Love di ba? Lavinia ba? Lavinia? O parang bituing walang ningning Kuya, no? Yes. Aside from that, banggitin ko na rin po. Please. Ang ating pong district governor ngayon, si Governor Dwight Ramos, na meron din pong malaking puso na maaring makatulong po sa mga ganyang bagay. At saka po, yan dyan din po yung ibang mga club na ang kanilang mga signature project ay pagdating po sa pagtulong sa mga pangkalusugan. Yan. So, Past President Aisa, po kami magtutulong. ibabato ko na sa inyo to ha, para si Nanay Lavinia ay medyo magkaroon na ng kapayapaan ng kaisipan na masusustinihan na yung pagpapa-opera at pagpapagamot dito kay Baby Monay. So, bahala na po kayo ha, at ang ating mga kasama sa Rotary, sa ating Rotary in Action program, at paabot nyo na lang ho din ang aking pangumusta at taus-pusong pagpapasalamat. Well, una sa Panginoon na kumakatok sa ating mga puso at sa inyo ho na mga katulong natin sa ganitong public service. Past President Aisa, Nakakarating po. thank you so very much. Po natin ang magagawa natin para sa ating Huwag nyo tignan, gawin na natin. Yan. Thank you so much. Yan po, si Past President Aisa Remedios ng Community Service Chairman po ng Rotary International District 3780. Wala ba namang kayong mga kamay? Yan. Salamat po at sa pagkasangkapan sa inyo ng Panginoon para maipagkaloob itong ganitong assistance kay Nanay Love. Alright, 5:29. Habol po tayo. Service on the dot. Okay, ito naman. Blood request sa kanyang asawa, Ronnie Season. Ronnie, magandang hapon sa iyo. Anong problema natin? Sa asawa ko po, sir, na kailangan po siya ng dugo, sir. Na paano asawa mo? Ba't nangangailangan ng dugo? Mababa po kasi, sir, yung hemoglobin niya, sir. 4.0 lang po, sir. Nasaan asawa mo ngayon? Nasa ospital? Nasa bahay po, sir, kasi... Nasa bahay. Yes, sir. So, gaano karaming dugo ang kailangan mo? Bali, nasalinan na po, sir, ng 2 bag, sir. Kailangan po ng 2 bag, sir, kasi... 2 bag pa Yes, sir. ang dugo na kailangan mo. Yes, sir. Tinawagan ko na si Dracula. At ito na. Yung request mong 2 bag ng dugo, Yes, ginawa na namin 3. Isa, okay na yan, ha? Sir, maraming salamat po. So, wag mo ako tawaging sir kasi naalibadbaran ako. Hindi. Kuya na lang. Ikaw Yes, naman. sir. Yan. Tingnan ko nga yung smile mo. Granted na. Yes, sir. Wala. Granted na. Umismile ka naman. Yan. Para makasmile na maganda to si kuya, ha? Pagawaan nyo ng pistiso. Ha?
Ani, Salamat sir. pasukatan mo ng postiso tong si Ronnie, ha? Para baka kaya naubusan ng dugo yung asawa nito, sinisip-sip pagkagabi. Ha? Ronnie, sige, at sa awa ng tulong ng Panginoon, yung iyong request na 2 bag ng dugo ay may pagkakaloob na sa'yo, ha? Maraming salamat po kuya. Okay, ayos. Postiso, ha? Pasukat ka ng postiso, ha, para mas maganda ang ngiti mo. Okay, sige. Salamat at salamat sa Panginoon sa pagkakataong makapagsilbi sa inyo. Eto pa, meron naman ditong si Alma. Si Alma Concepcion pala to. Kaya pala kahawig mo si Alma. Alma. Ano naman ang sadya natin, Alma? Habol tayo. Sige, Alma. Kuya, nagpapasalamat lang po ako sa pagdulog ko po kanina, yung unpaid salary ko po. Na-delay lang po. Tapos nung tinext ko po yung agency namin, nasabi ko, nandito po ako sa UNTV. Sabi niya, andun na ang sahod mo, nakasettle na daw po. Nakita mo naman nga pala yun, pambihira naman, talaga naman, Ano to, makukuha na ang sahod ni Alma de los Reyes na hindi binibigay ng agency, pati na yung passport mo makukuha mo na daw sa Monday. Salamat po, kuya. Talaga mga agency na to. Pero pasalamat tayo sa agency, di ba? At least kahit papano nadinig yung nandito ka na sa UNTV, binigay ka agad yung sahod at pati yung passport mo binigay pa rin, di ba? Salamat po sa inyo sa mga taga-agency. Sa susunod sana po ay mas mabilis pa doon sa mga pag-aksyon na ganyan. Alma, salamat din. Alam mo, nakakatuwa din yung may bumabalik para magpasalamat. Dahil at least nakikita natin, nagbubunga naman yung effort natin kahit na papaano na makatulong sa ating mga kababayan. And of course, one of the best things na dapat lagi natin magawa, hindi po namin hindi po namin ito karangalan. Ang amin, kung kami man ho'y may nagagawang tulong sa inyo, pinagpapasalamat po natin sa Panginoon na meron tayong pagkakataong makagawa ng mga bagay na kagaya nito at maging maliit na kasangkapan para po kayo ay matulungan. Salamat po at sana po ay maging maayos na rin kayo. Ano ba ang trabaho mo abroad? HSW po, sir, household. Saan ka? Bound to KSA po. KSA, naku. Bakit ba naman kayo nagsisiksik dyan sa Saudi Arabia? Alam mo, hindi naman sa kung ano pa man, Yun lang po ang free deployment. Napakahirap ng kalagayan dyan sa Saudi Arabia. Nako. Di bale, At sana maging maayos naman, We hope for the best para sa iyo. Okay, salamat si Alma. Ano nga apelyido mo, Alma? De los Reyes. Ayan, si Alma de los Reyes. Okay, and Ronnie Season. Salamat din sa inyo. Salamat po, kuya. Okay, at meron naman nag-abot dito sa atin ngayon na sulat. Sige, at kausapin natin sandali. Kasama natin si Ginoong Paterno Nitura, ang president po ng Barangay Amihan Senior Citizens Association Incorporated. Ayan. Alam nyo, malapit ho ang loob ko sa mga senior Sir, please, dito po kayo at upo po kayo dyan. Ano ho ba itong aming may paglilingkod sa inyo, sir? Nagpunta ako dito, Kuya Daniel, upang mag-request sana ng services ninyo ng medical mission upang mag-serve sa ating mga kababayan, lalo na sa mga senior citizen na hindi makapunta sa kanilang mga doktor dahil mahina na. Okay. So why not naisip ko, why not look for a group or kung ano man ang makakatulong sa kanila na makapagdala ng doctor for their medical. Saan lugar nga po ito? Sa Project 3, Quezon City. Project 3, Quezon City. Okay. Ito ho ang isang bagay na approve without thinking. Nakita mo, sabi niyo, approve without thinking.
At na-coordinate na po natin yan sa ating mga kasama sa Kamanggagawa Foundation at ang ganun din po sa ating mga kasama sa Church of God International at sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Yan hong ating medical mission, ini-schedule na po natin yan para po maumpisahan kagad yung inyo pong kahilingan. Maraming salamat at Okay po. No problem. At salamat po sa pagkakataong makapagsilbi. Yan. So sir ay papaka-coordinate na lang po natin. Bueno, ako ko'y gahol sa oras dahil nakahingal pala yung ganito talagang marathon ito. But just the same, una ho ang ating pagpasalamat sa Poong May Kapal sa isang mabuti pang pagkakataong ipinagkaloob sa atin para po kami ay makapagsilbi sa inyo. Lagi po namin sasabihin, ang karangalan po at ang kapurihan ay mananatiling sa Diyos magpakailanman. Kami po ay maliit na kasangkapan lamang para po makarating ang kabutihan ng Panginoon sa inyo. At hayaan yung amin po kayong mapaglingkuran. Anuman ang inyong kulay, sektor o kalagayan sa buhay. Dahil iba ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasambahay. Ako po ang inyong Kuya Daniel Razon. Hanggang bukas, God willing, susunod na po ito ang balita.